Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, August 17, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. I just hope makakuha nga ng plastic card or kung meron nga, kung wala, magagamit ka ng papel na lisensya. Pag-iimprenta ng plastic na lisensya, ipinahinto muna dahil sa reklamo sa teknikalidad ng bidding process. Wala kang makukuha na, wala kaming kalakal na marami makukuha kayo. Uniform, notebook at ilan pang school supplies. Nagtaas na ng presyo. Pero DTI iginiit, walang kakulangan sa supply sa merkado. We call him now Mr. Mr. Arnolfo Teves Jr. Liham ng pagpapatalsik kay Arnie Teves bilang kongresista. Formal nang inihain. Special elections para sa binakanteng posisyon, posibleng ikasa. Depende sa desisyon ng Kamara. At sa ating balitang showbiz, V ng Korean group na BTS may solo album na rin. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Hindi pa man lahat nabibigyan ng plastic card na lisensya, tila maaantala na naman itong muli dahil sa temporary restraining order na inilabas ng Quezon City Regional Trial Court. Inirereklamo kasi ng kalabang bidder ang naging proseso sa pag-award ng LTO ng kontrata, bagay na sinalag naman ng ahensya. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Panibagong abala na naman sa mga kumukuha ng driver's license, mananatili kasing papel muna ang mga lisensya dahil sa ibinabang temporary restraining order ng Quezon City Regional Trial Court na pansamantalang pagpapatigil sa pag-iimprenta ng plastic license. Kaya naman, dismayado ngayon ang magre-renew lang sana ng lisensya na si Michael, isang OFW. Quite disappointed. So I was trying my luck na ma-renew yung license ko. And whatever is, kung ano yung issue. Handa naman anya siya dumaan sa proseso pero sana naman raw ay makuha ang disente at pangmatagalang PBC license card. I just hope makakuha nga ng plastic card or kung meron nga, gagamit ka ng papel na lisensya. Nagugat ang issue sa reklamong inihain ng natalong bidder na all card laban sa Transport Department, Land Transportation Office at sa kinontrata nitong printer na banner plastic card. Kinatigan ng korte ang reklamo dahil sa teknikalidad. Pinapahinto ng korte ang pag-deliver at pagproseso namin ng mga driver's license, dahil yung isang bidder dun sa ating bidding na ginawa ng DOTR. Pasubali ng LTO na 20 days lamang anya ito at hindi permanently injunction. Pag-hearing pa lang, kung makikita ng korte na walang basihan na gawing permanente itong injunction na to, even before the 20 days is up, pwede na i-lift yung temporary restraining order. Kumpiyansa naman si LTO Assistant Secretary Bigor Mendoza II na walang magiging issue sa teknikalidad. From my review of the documents presented to me, mukhang dumaan naman sa tamang proseso. But of course, all cards will have the opportunity to refute that. Sa ngayon, aminado ang LTO na madidelay pansamantala ang paggawa ng mga lisensya, lalo na at malaki rin ang backlog na ng ahensya. Pero pangako mismo ni LTO Chief na makukompleto na ito sa February 2024. From July 25 to February 21, 2024, kailangan matapos na ipag-deliver ng 5.2 million cards. Sa August 22 nakatakda ang pagdinig ukol sa TRO. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Mahigit isang linggo pa bago magpasukan, pero hanggang 50 pesos na ang itinaas ng school uniforms sa Divisoria sa Maynila. Ang ilang school supplies nagtaas na rin ng presyo. Kaya naman ang DTI sinuyod ang mga pamilihan para matiyak na walang nananamantala. May Balitang A to Z si Ace Cruz. Kakaubusan na. Kagaya ngayon, marami nang walang stock. Ayan, Kagaya sa mga pantalon, nandayan nang wala. Hindi na siya kompleto. Ganitong sitwasyon ngayon sa panindang school uniform ni Kathy. Higit isang linggo bagong pasukan. 20 hanggang 50 pesos na kasi ang itinas nito ngayon. Pero
Dahil halos kulang-kulang na raw ang stocks na ilang sizes, posibleng magtaas pa sila ng presyo. Pwede pang mag plus 20 yan. Mga ganon. No choice kami, kukunin namin kasi wala naman kami papaninda. Kaya naman, minabuti na rin pumunta ni Liza para bilhan ng school uniforms ang dalawang anak sa takot na magkulang ang dalang 2,000 pesos na budget. Kailangan na, habang may budget pa tayo, bilhin na. Baka mapapamahal, abang ngayon mura pa, pwede na. Sa ngayon, naglalaro sa 150 ang pinakamurang polo pang babae at pang lalaki. Sa khaki pants naman, naglalaro sa 200 pesos depende pa sa klase at size. Habang sa palda, mula 150 pesos ang presyo. Bukod naman sa school uniforms, tumaas na rin ng 5 hanggang 15 pesos ang presyo ng school supplies. Kaya naman si Nanay Ethel, para tipid sa oras at budget, nagdala na ng listahan ng bibilhin. Para hindi ka pa ikot-ikot, alam mo na yung pupuntahan mo, hindi ka na mag-iisip pa. Yung mga kulang na lang po to ng anak ko kasi nabili ko na yung mga kailangan nila. Kasi pag mas maaga ka bumili, hindi mabigat sa bulsa. Kasi pagka sabay-sabay, mas may stress ka. Paliwanag naman ng ilang vendors kung bakit nagmahal ang ilang notebook at klase ng pad papers. Wala kang makukuha na, wala kaming kalakal na maraming makukuha ngayon kasi wala stock sa bodega. Walang gawa daw ko no. Kaya ang tinda namin puro mamahalin na. Sa kabila naman ng taas presyo sa school supplies, tiniyak ng DTI na wala namang kakulangan sa supply nito ngayon sa merkado. Yung nga parang nakikita kong senaryo, sabihin nila, kaubusan, kaya ito mahal. Kaya dito, check natin sa well-established supplier, wala namang shortage ng paper. Dagdag pa ng ahensya, posibleng mindsetting lang ito ng ilang suppliers para maitaas ang presyo ng ilang school supplies. Gayunman, sa pag-ikot ng DTI sa merkado kanina, pasok pa naman namang ito sa suggested retail price. Generally, ang observation, doon sa mga ambulant vendors, yung presyo mababa ng konti. Sa mga, nagpunta rin tayo sa 3 established stores, na maliliit na school supply stores. Sa huli, para hindi mapagastos payo ng DTI, tingnan muna ang kanilang price guide ng mga school supplies. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Pinag-aaralan na ng mga operator ng UV Express maging ang mga provincial at city bus na maghain na rin ng petisyon sa taas pasahe. Ayon sa UV Express Alliance of the Philippines, gaya ng mga jeep, kinakailangan na rin nilang magtaas ng pasahe dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng krudo at pangunahing bilihin. Sa panig naman ng mga bus operator, bukod sa presyo ng petrolyo, problema rin nila ang pagtaas ng singil ng mga toll na aarangkada na ngayong linggo. Nakatakdang magpulong ang dalawang grupo sa susunod na linggo para malaman kung magkano ang kanilang itataas sa pasahe. We are planning pero dapat naming pag-usapan because we have to consider all factors. Pati na ang commuters' welfare, siyempre kasama sa amin yan. Kaya next week, we will be having a meeting joint with the provincial and me as a city para pag-usapan how much and how do we compute. We are planning. Magsasanib puwersa ang Department of Agriculture at National Irrigation Administration para itulak ang pagpapalit ng panahon o schedule sa pagtatanim ng bigas ng mga magsasaka sa bansa. Ito ay upang masiguro na mayroong sapat na produksyon ng bigas sa gitna ng tumitinding epekto ng climate change sa buong mundo. Habang inirekomenda rin ng mga opisyal ng DA ang pagtatanim ng inbred rice varieties upang maparami pa ang produksyon. Sa kabila naman ng banta ng climate change, tiwala ang ahensya na sa tulong ng mga programa ng gobyerno ay makakamit ng bansa ang self-sufficiency sa loob ng 2 taon. Gusto niyang baliktarin yun, gusto niyang dagdagan pa itong itong sa dry season natin. Tama naman po yun. Kaya, alam niyo, repositioning lamang po ng resources natin yan. Nakahanda ang COMELEC na magsagawa ng special election sa 3rd District ng Negros Oriental kapalit ng napatalsik na kongresistang si Arnie Teves Jr. Pero maaari rin namang magdesisyon ng Kamara na magtalaga na lang ng caretaker nito. Narito ang ating Balitang A to Z. We call him now Mr. Mr. Arnolfo
Tevez Jr. Formal nang inihain ng Kamara de Representantes ang notice sa pagpapatalsik kay Arnulfo Tevez Jr. bilang kinatawan ng 3 distrito ng Negros Oriental. Ito'y matapos mapagdesisyonan ng mababang kapulungan sa botong 2-6-5, 0 against at 3 abstention na marapat na itong tanggalin sa pwesto. Dahil yan sa hindi magandang asal at pag-abandona ng opisina, bunsod ng matagal nitong pagliban. This was already received by his office just a few minutes ago. No? Yan yung implementation ng decision ng plenary last night. Una nang tinawag ng kampo ni Tevez na kangaroo court ang naging paglilitis sa kanya. Bagay na agad namang itinanggi ng House Ethics Committee Vice Chairperson Representative Ria Vergara. I believe the Supreme Court will also say that the House of Representatives, being the legislative arm of the government, we have our own rules which they cannot cannot dictate on. They cannot dictate on us. But of course, it doesn't prevent them from looking at the procedure and if Congressman Arnie Tevez was given due process. Dagdag ni Vergara, maaaring umapela si Tevez sa Supreme Court o sa harap mismo ng komite. We're still awaiting the House leadership decision on who will be the caretaker for the district of Mr. Arnulfo Tevez. Our policy is all the staff of a congressman, all of them are coterminous. No? Ibig sabihin, at the end of the term of the congressman, they will have to vacate the room, no? Or they have to leave the office, no? Unless they are rehired by the caretaker, no? Palaisipan naman ngayon kung ano ang mangyayari sa naiwang distrito ni Tevez. Ayon sa Commission on Elections, handa sila sakaling magdesisyon ang mababang kapulungan na magsagawa ng special elections sa Negros Oriental 3rd District bilang kapalit ni Tevez. Pero posible ring magtalaga muna ang Kamara ng kapalit nito. Hindi naman malinaw sa ngayon kung papayagan bang tumakbo muli si Tevez para sa anumang posisyon sa hinaharap. Lusot na sa subcommittee level ng Kamara ang panukalang budget ng DSWD. Maliban sa attached agency nito na National Commission on Indigenous Peoples, ang menorya ang nanguna sa pagsala ng mga priority programs ng ahensya, habang kinwestiyon naman ng isang kongresista ang umano'y tradisyon ng majority na hindi pagtatanong. Ang balitang A to Z mula kay Ian Maghanoy. The budget briefing of DSWD and its attached agency except NCIP is hereby approved or terminated. Mabilis na nakalusot sa committee level ang budget hearing ng Department of Social Welfare and Development. Binigyan kasi ng parliamentary courtesy o paggalang si DSWD Secretary Rex Gatchalian bilang dating miyembro ng Kongreso. Gayunpaman, dumaan pa rin ito sa ilang pagbubusisi. We must be able to justify this amount of appropriation and augment if it is necessary. It must address the needs of the public. Mahigit 209 billion pesos ang budget na iminungkahi ng ehekutibo para sa ahensya. 5% itong mas mataas kumpara nung nakaraang taon. 4Ps ang nangungunang programa na nakapako sa 112 billion pesos. I assure you that the DSWD under my watch will be diligent in executing the budget allocations to achieve the goals we have discussed today. We will be transparent in our actions. Nangako rin ang kalihim na ireregular na ng ahensya ang mga manggagawa nitong matagal na sa serbisyo. Yes, we are working on streamlining. Second, we also want to put into account those details that we run a very big bureaucracy and we run multiple programs, but rightfully so, we will review. Kinwestiyon kasi ng menorya ang bilang ng mga kanang kamay ng kalihim sa kabuuan ng 34,000 mga empleyado ng DSWD. Kasi parang ito lang yung agency na may ganon karaming mga ASECs and USECs.
Nais naman ng Kabataan Party List magsagawa ang DSWD ng random sampling sa mga sumuong rebelde na pawang nabibigyan ng local integration benefits. Mali raw kasi ang mga isinusumiting datos ng OPAPRO sa ahensya. Para man lang ma-check natin yung listahan, would DSWD be willing to take on such suggestion? For us to go about doing that will be saddling our social workers with more work that is beyond them already. Mr. Chairman, may I move that we terminate the budget briefing? Mr. Chair, I would like to raise a point of order. Samantala, nag-init naman ang ulo ng isang kongresista kay Congressman Ronald Singson ukol sa nakagawian ng mayorya sa komite na umano'y pinagbabawalan silang magtanong. May mga isyu kasi itong nais iangat sa National Commission on Indigenous Peoples mula sa kanilang bayan sa Lanao del Norte. But last budget briefing, linoko mo kami. Supposedly, we let the budget pass in the budget briefing, and then us who have issues that are not resolved are allowed to ask questions in the plenary. Sa huli, naiwan muna ang deliberasyon para sa NCIP dahil hindi rin ito nakadalo sa sesyon. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Tinatayang 204,000 na posisyon sa gobyerno ang nananatiling bakante ayon yan sa Civil Service Commission. Sa pinakahuling ulat, higit 100,000 dito ay mula sa national government agencies, habang ang iba pa mula sa mga lokal na pamahalaan, government-owned and controlled corporations at state universities at colleges. Kinwestiyon naman ni Zamboanga Sibugay 1st District Representative Wilter Palma kung bakit maraming bakanting posisyon, gayong nasa 2 milyong Pilipino ang walang trabaho. Paliwanag ni CSC Chairperson Carlo Nograles, may ambag dito ang pagpapalit ng liderato. There's always been that challenge, no, na may mga unfilled positions pa rin po. Especially during perhaps the change of administration after election, things like that can factor in also po. Kasi remember, susunod, Marcos isinusulong ang kooperasyon ng Pinas at Japan para sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. At mamaya sa showbiz, pop superstar Taylor Swift may panibagong surprise sa fans. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Bukas ang pamunuan ng Philippine National Police sa gagawing investigasyon ng Senado sa pagkakapatay kay Jemboy Baltazar sa Navotas City noong August 2. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., malaki ang magiging tulong ng investigasyon ng Senado para mabigyan ng proteksyon ng komunidad pati na rin ang mga kapulisan. Ipinauubayan na rin ni Acorda sa Internal Affairs Service ng PNP ang investigasyon sa nangyaring umano'y cover-up sa iba pang pulis na sangkot sa insidente. I don't want to preempt na yung statement na yan, or I don't want to make any unnecessary influence sa investigation. I just want it to be fair, honest, and sincere. Kung ano yung findings. Paalalasin pa ng Department of Health ang immunization program para sa mga bata. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, nasa ika-5 ranggo ang Pilipinas sa may pinakamalaking bilang ng zero-dosed children sa buong mundo. Dahil dito target ng ahensya na makumpleto ang 95% immunization sa pagtutulungan ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan. Our recent lifting of the public health emergency is an important opportunity to focus our efforts in our immunization program, staying true to the trust of our 8-point action agenda, Bawat Buhay, Mahalaga. Achieving the objectives of our vaccination program exhibits the value that we put in the lives of our Filipino children.
Sinalubong ng malakas na pag-uulan at pagbaha ang Brigada Eskwela sa Treno National High School sa Agusan del Sur. Bumaha rin sa National Highway at 2 purok sa Barangay Poblasyon. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, wala silang na-monitor na umapaw na ilog sa lugar kahit malakas ang buhos ng ulan. Sinisisi ng Disaster Office ang umano'y sarado o baradong mga kanal sa lugar kung kaya't binaha ang nasabing paaralan at kalsada. Sa ngayon, wala pa namang lumilikas na pamilya sa mga binuksang evacuation center at nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang monitoring ng ahensya. Hindi ginalaw ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang key policy rate nito sa 6.25%. Ayon sa Monetary Board, napagpasyahang huwag nang itaas o ibaba ang interest rates bilang pagsasaalang-alang sa epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa ekonomiya. Samantala, iginiit naman ng National Commission on Senior Citizens na dapat kilalanin ng mga online platform at merchants ang pagbibigay ng diskwento sa mga senior citizens. Kasamaan niya rito ang mga pagkaing binibili ng mga senior sa food delivery platform, pagbubuk ng flight o anumang serbisyo online. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dapat magtulungan ng Pilipinas at Japan sa pagpapahupa ng tensyon sa West Philippine Sea at South China Sea. Sa courtesy call sa Pangulo ni Japan Komeito Party Chief Representative Yamaguchi Natsuo, kinilala nito ang kontribusyon ng bansang Hapon pagdating sa pagpapanatili ng kapayapaan at malayang pagsasagawa ng trade at shipping sa rehiyon. Pero bukod anya sa matibay na ugnayan sa kalakalan, dapat din paigtingin ang pagtutulungan na mapapanatili ang seguridad sa Asia. If we are to talk about peace in the region, we must also talk about economic peace, economic strength, and the two are interconnected. We certainly subscribe to that idea, and once again, the partnerships and the agreements that Japan and the Philippines can come to on a bilateral basis, but also on a multilateral basis. Kumpiyansa ang Samahang Basketball ng Pilipinas na magiging matagumpay ang hosting ng Pilipinas sa FIBA Basketball World Cup na magsisimula na sa August 25. Ito ay ayon kay SBP President Al Pandillo dahil nasa 95% na ang kanilang kahandaan kung saan lahat ng pagdarausan ng palaro ay naisaayos na. Tiwala rin ito na mahihigitan ng Pilipinas ang 32,000 mahigit na attendance record na ginanap noong 1994 FIBA World Cup Championship sa pagitan ng USA kontra Russia. Bago nito, may ilan nang nagpahayag ng suporta sa palaro at nagsabing personal na dadalo. Gaya po yan ni NBA legend at FIBA Ambassador Dirk Nowitzki. Sa aming pagbabalik, BTS member na si V, may pa-solo album nga ba? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. American pop superstar Taylor Swift may sorpresa ngayong Oktubre. At BTS member na si V may new upcoming album. Kailan naman kaya ilalabas yan? Alamin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. You know how I love to plan things. And then you know how I love to surprise you with the things that I've been planning. It's like, heads up, Swifties! Isa na namang record-breaking project ang nakatakdang ilabas ng American singer, songwriter at pop superstar na si Taylor Swift. Ito ang Taylor's version ng kanyang 1989 album na i-release sa October 27. Inanunsyo mismo yan ni Tay-Tay sa kanyang Instagram at sa katatapos lang na US leg Eras Tour sa Los Angeles SoFi Stadium. Nito lamang Hulyo ay nag-celebrate ang kanyang fans matapos ilabas ang Speak Now na naglalaman ng 14 na kanta na may 2010 bonus track pa na Superman. I am not a
king, I am not a god, I am... Samantala, abangers na rin ang ARMY o fandom ng K-pop group na BTS para sa upcoming solo album ng isa sa mga miyembro na si Kim Tae-young o mas kilala bilang V. Ito ang Layover na ilalabas sa September 8. Confirm mismo yan ng South Korean music label na Big Hit Music. Tampok ang 6 na kanta sa naturang album plus bonus track pa. Sa isang pahayag, sinabi ng Big Hit na ito'y isang 70s romantic soul-style track. At sa mga hindi masyadong aware, si V ang huling BTS member na naglabas ng kanyang solo project. Habang nauna na rito ang members na sina J-Hope, Jin, RM, Jimin, Suga at Jungkook. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lynn Garcia. At para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, kakaibang galing ng biker ang naispatan ng ating ka-A to Z na si Mariel Amaba habang binabagtas ang kahabaan ng Aguinaldo Highway sa Imus, Cavite. Makikita ang cyclist na walang kahirap-hirap sa pagbabalanse ng kanyang iinumin sa kanyang ulo habang nagbibisikleta. Panoorin. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a Ken. Like Jazzy, Stacy, Nikki. All of the Barbies is pretty. Damn. All of the Barbies is bad. It girls. And we para daw madaling inumin. Kung kayo ay may kwentang kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang writer-director na si Kerry Wagner. Ayon sa kanya, hindi kailangang alalahanin ang mga nasisirang tulay kung kaya mong bumuo ng sarili mo. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!